tayong mga tao ay napapabilang sa iba't ibang mga grupo o iglesia, iba't ibang mga pananampalataya, iba't ibang pagkakaintindi sa prinsipyo na ating nilalakaran. Maaring dahil sa mga tradisyon na ating natatanggap galing sa mga nakakatanda sa atin, mga nakasanayan na pamamaraan sa pagsasabuhay bilang mga nagpapakilalang mga Kristiyano, o dahil ito ang mas tanyag o tanggap ng karamihan na aral o prinsipyo. Ngunit kahit ito ang ating kalagayan ngayon, na tayo ay parang nagkakabahabahagi, may iisang bagay na pare-pareho nating naangkin na ibinigay ng Diyos sa atin. At ito ang karapatan sa pagtatanong o pagsiguro natin kung ang mga aral ba na ating isinasabuhay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, ating alamin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung sa papaanong paraan ba na ating masiguro na ang daan na ating tinatahak ay patungo sa lugar na ating ninanais marating, ang kanyang mga ipinangakong lugar na kanyang inihanda para sa mga iniligtas, lalong-lalo sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Sa aming mga minamahal na kapatid at kapwa tagasunod ni Kristo, welcome muli sa inyong programang Ang Huling Panawagan ng Awa. Isang programang itinatag upang magbigay ng gabay sa atin na nagsusumikap na masunod si Kristo at matanggap ang kaligtasan. Kung pag-uusapan natin ang patungkol sa kaligtasan, may iba't ibang pananaw tayong mga tao. Kung kaya't sabay-sabay nating talakayin at tuklasin ang kalooban ng Diyos upang ating maintindihan ang ating tungkulin at ating maangkin ang ninanais nating kaligtasan. Una nating babasahin 1 Timothy chapter 2 verse 3 and then verse 4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Isa sa mga bagay na gusto ng Diyos na mangyari para sa atin at isa sa mga bagay na mabuti at katanggap-tanggap sa kanyang harapan ay ang pagtanggap natin ng kaligtasan ng kanyang inalay para sa atin. Ngunit may isang bagay din na hindi natin pwedeng ipaghiwalay kung nais nating matanggap ang kanyang inalay para sa atin. Ito ang pagkakaroon natin ng kaalaman kung ano ang katotohanan. Kaya ang sinabi ni Kristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Sa pagbibigay ng Diyos sa atin ng paanyaya ng kaligtasan, ay kalakip nito ang pagtuturo niya sa atin sa paglakad sa katotohanan, sapagkat ito ang daan upang matanggap natin ang kaligtasan. Kung sasabihin nating katotohanan, ito ay tumutukoy sa kanyang mga salita. John chapter 17 verse 17. Kaya sa mga talatang ito, ating maintindihan kung gaano kahalaga ang pag-aaral natin ng kanyang mga salita, ang banal na kasulatan. Katulad ng ating mga nakaraang pag-aaral patungkol sa kautusan ng Diyos na maaari po ninyong balikan sa nakapost na mga videos, ang kanyang katotohanan ang magpapalaya sa atin mula sa pagkabilanggo ng kasalanan at tayo ay maging alipin ng Diyos at magbunga ng katuwiran. Ang pagsiguro natin na maangkin ang kaligtasan ay ang pagsiguro natin kung tayo ba ay namumuhay ng sang-ayon sa katotohanan ng Panginoon. John chapter 5 verse 39. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Ito ay isang utos ng Diyos sa atin na kinakailangan nating gampanan kung tayo ay nag-iisip at nagnanais na makatanggap ng kaligtasan. Hindi ito isang mungkahi mula sa Kanya na maaari nating gawin at maaari din nating isang tabi. Tayo, lalo na tayong mga Pilipino, ay maraming natanggap at sinunod na mga tradisyon. Kaya ating siguraduhin kung ang mga ito ba ay nagmumula sa ating Panginoon at ito ba ay itinuro ni Kristo. Sa papaanong paraan ba na ating magagawa ang bagay na ito? Sa pamamagitan ng ating pagkukumpara ng ating mga sinusunod na doktrina doon sa ating batayan kung ano ang katotohanan na walang iba kung hindi ang Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang tanging mapagkatiwalaan natin na pagkukunan natin ng mga doktrina o aral ay ang banal na kasulatan. Karapatan natin ang paghingi ng pruweba kung ito ba ay sinabi ng Diyos. Ito ba ay nakasulat sa Biblia? Sapagkat ayon sa isang talata, maaaring ang ating pagsamba sa Diyos
ay isang walang kabuluhan na pagsamba dahil ginagawa nating doktrina o aral ang utos lamang ng tao. Maaring ang mga tradisyon na ating sinusunod ay hindi ang tradisyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Totoo na may ibinigay ang Diyos para sa atin na magbibigay gabay sa ating pamumuhay dito sa nibutan. Mayroon tayong tinatawag na pastor, ibanghilista, mga guro ng salita ng Diyos. Ngunit ang kaligtasan ay isang individual na gawain. Ibig sabihin, ang paghahanap natin sa katotohanan na magdadala sa atin sa kaligtasan ay hindi natin pwedeng iasa sa mga taong umaangkin at nagpapakilala bilang ating gabay. Kaya tayo mismo na tatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos, dapat ang mismong magsaliksik kung ano ang katotohanan. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa atin, Jeremiah chapter 6 verse 16, Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein. Kaya tayo mismo ang tumingin. Tayo mismo ang magtanong kung nasaan ang lumang daanan, nasaan ang mabuting daanan, at kapag atin itong nakita, ay ating lakaran. Nakasanayan natin na dahil sa ating pagtitiwala sa mga taong gumagabay sa atin, kung anuman ang kanilang itinuturo sa atin, kung anuman ang kanilang ipinapakain sa atin, ay kaagad nating tinatanggap. Hindi natin sinasabi na huwag nating pagkatiwalaan at wala na rin tayong pakikinggan. Ngunit ang ayon sa salita ng Diyos na kinakailangan tayo mismo ang magkumpara, magtimbang, kung ang mga ito ba ay ayon sa katotohanan. Sa mga simple at maliliit na mga bagay, ay ayaw nating madaya at gusto nating makasiguro. Papaano pa kaya ang bagay na may kinalaman sa ating pagtanggap ng buhay o kung tayo ay hahantong sa kapahamakan? Kaya huwag nating ikatakot ang magtanong kung ito ba ay mababasa sa kasulatan. Ang paggamit natin sa karapatan na ibinigay ng Panginoon sa atin, ang karapatang magtanong kung ano ba ang sabi sa salita ng Diyos. May mga halimbawa siyang ibinigay sa atin na magbibigay gabay sa atin kung ano ba dapat ang ating gawin. Acts chapter 17 verse 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Ang mga taong ito ay handang tinanggap ang itinurong salita sa kanila. Ngunit hindi lamang hanggang doon ang kanilang ginawa. Kanilang ikinumpara sa mga kasulatan kung ang mga itinuro sa kanila ay totoo bang sinabi ng Diyos. Ang ugaling ito ay hindi nagpapakita ng kakulangan ng pananampalataya. Ngunit ito ang isa sa mga pamamaraan na ang ating mga pananampalataya ay mas magiging matibay. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang ating mga pananampalataya ay masisigurado natin na nakatayo sa tunay na pundasyon at hindi sa kaalaman lamang ng tao. Tayo, bilang mga individual, ang nagtatayo at gumagawa ng relasyon natin sa Diyos. Kaya huwag nating iasa ang gawaing ito sa ibang tao. 1 Thessalonians chapter 5 verse 21. Prove all things, hold fast that which is good. Ating susubukin ang lahat ng mga bagay at ating tatanggapin kung ano ang nakita nating mabuti at sang-ayon sa banal na kasulatan. Isa sa mga ibinigay na paalala ng Diyos sa atin ay ang ating pag-iingat sa ating mga sarili. Saan? Ang pag-iingat natin sa mga nag-aangkin bilang mga gabay. Sapagkat sinasabi sa talata na maraming bula ang mga mangangaral na akala natin ay magtuturo sa atin papunta sa kaligtasan. Ngunit sa katunayan ay dadalhin pala tayo doon sa kapahamakan. Sa papaanong paraan ba na ating malalaman at makikilala kung sino ang nagtuturo patungo sa katotohanan at anong daan ang patungong kaligtasan? Sabi sa Isaiah chapter 8 verse 20, To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa kautusan at sa patotoo. Kung ang kanilang sinasabi ay hindi naaayon sa salitang ito, wala silang liwanag ng katotohanan. Ito ang ating magiging basihan kung sino ang nagtuturo sa atin ng katotohanan. Kung may magtuturo man sa atin na ang kautusan ay hindi na kinakailangang sundin, ayon sa talatang ito ay wala sa kanila ang liwanag, wala sa kanila ang katotohanan. Kapag ang magturo sa atin
ay tanging mga malalambing na salita na para bang binubola lamang ang tao at hindi ayon sa kasulatan, ay ganoon pa rin ang kalagayan ng mga ito. Hindi ito isang kontrobersiya o digmaan patungkol sa pangalan ng mga relihiyon at iglesia. Ngunit ito ay isang kontrobersiya sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, liwanag at kadiliman, buhay na walang hanggan at kapahamakan, lalong-lalo sa lahat, ito ay digmaan sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Tayo ay dadaan dito sa sanlibutan ng iisang beses lamang. Ang ating buhay ay mahalaga, kaya huwag nating isipin na ito ay katang-isip o sabi-sabi lamang upang magbigay lang ng takot sa atin. Kaya sa pagbibigay ng Diyos sa atin ng mga paalalang ito, ay sana ating bigyan ng malaking halaga. Kagaya ng pagbibigay ng Diyos sa ating mga buhay ng napakalaking halaga na kahit ang kanyang buhay ay kanyang inalay para sa atin. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating pag-aral sa pagkakataong ito at naway patuloy po ninyo kaming samahan sa ating patuloy na pagtuklas sa mga katotohanan ng Diyos. Ating purihin ang Diyos at atin siyang pasalamatan sa pamamagitan ng isang dasal. Tayo ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, kayo po ay aming pinapasalamatan sa pagkakataon na iyong ibinigay sa amin na aming matanggap ang iyong mga paalala at gabay sa pamamagitan ng iyong mga banal na kasulatan. Naway ang mga ito ay aming magamit sa aming pagsabuhay at aming maingatan ang aming mga sarili sa pamamagitan ng pagbigay namin ng malaking halaga ng iyong mga katotohanan. Patawarin niyo nawa kami sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa at ganoon din ang pagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maaaring mag-like, share, and subscribe upang hindi natin makiligtaan ang susunod pa na ating pag-aral. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.